الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة به وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا. أحمده سبحانه كررها كل يوم حتى لا يحصل الجفاء، ويسرها عليهم حتى لا يحصل التعب والعناء، وأجزل لهم ثوابها فكانت بالفعل 5 وبالثواب 50 فضلا منه سبحانه وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أوتي جوامع الكلم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وصار على طريقته والتابعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، حيث أمركم بذلك ربكم جل في علاه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Farada as-salata 'ala al-'ibad rahmatan bihim wa ihsana. Inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagdarasal sa atin sa kanyang mga alipin. Ito ay biyaya sa kanila at nagdadala ito ng napakaraming kabutihan sa kanilang mga sarili. وَجَعَلَهَا صِلَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لِيَزْدَادُوا بِذَلِكَ إِيمَانًا. At ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtatayo ng alipin ng kanyang pag-aalay niya ng sala sa kanyang Panginoon ay sila, alaka. Ito yung nag-uugnay sa alipin at sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, liyazdadu bidhalika imana, upang mapanatili ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging mabuti ng kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wayassaraha alayhim, katotohanan na minadali sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatayo ng mga pagdarasal. Fakanat bil fi'li 5,
na ang pagtatayo ng alipin ni Allah, pag-obliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdarasal ay 5 beses lamang ipinag-utos sa ating mga magulang, mga kapatid. Hindi kahalintulad sa mga nauna sa atin. فَكَانَتْ بِالْفِعْلِ 5 وَبِالثَّوَابِ 50 فَضْلًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَامْتِنَانًا. At ang gantimpala ng 5 obligadong pagdarasal bawat araw na inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay katumbas ng 50 na rakaat ng sala ng mga nauna sa atin, mga magulang, mga kapatid. Ito ay minadali sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun tayo minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang espesyal ito ipagkaloob sa mahal na propeta sa salam ang 5 obligadong pagdarasal sa kalangitan, 7 palapag ng kalangitan na ipinagkaloob sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kauna-unahang pinaka mainam sa regalo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-obliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalaking alaka, sila, napakalaking ugnayan ng alipin sa kanyang Panginoon. Ito yung pagtayo ng 5 obligadong pagdarasal. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi ba natin lubos na naiisip o na pagninilay-nilayan na nung dating dumaan sa iyo si Ramadan, napakaigting yung pagtatayo mo ng sala, napakalakas yung pagtayo mo ng salatut tarawih, salatut tahajjud, dahil sa paniniwala mong bibigyan ka ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kinakalimutan mo yung mahigit pa doon, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alin ang mahigit doon? Lahat ng sunnah na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, gaano man kalaki yung reward, gantimpala na ipagkakalob sa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin ito mapapantayan ang kahalagahan ng isang wajib na inobligado sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isipin mo, o aking sarili, marahil sinungaling ka sa pagpaniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. O aking sarili, napakarami ng inalay mong sala na mga nawafil para kay Allah, ngunit ang obligado na ipinag-utos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mo pinapahalagahan. Ayadan billah. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katakutan natin si Allah ng totoong pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga inobligado ni Allah, lalong-lalo na yung pagtatayo natin ng mga pagdarasal. Ito yung kabilang sa mga gawain na dapat isaalang-alang ng alipin ni Allah na dapat niyang ipagpatuloy hanggat sa dumating sa kanya ang hayag na katotohanan, ito ang kanyang pagkamatay. Alin, mga magulang, mga kapatid, ito ang pagtayo ng sala. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Si Allah mismo ang naghikayat sa iyo na alagaan mo yung sala mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hafidhu ala salawat, pangalagaan mo yung mga sala mo, yung 5 obligadong pagdarasal. Hindi isang sala lang, hindi yawmul jum'a lang, hindi yawmul eid lang yung pagsasalahan mo, kapatid. Bagkus lahat, salawat, yung mga inobligado sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, was salatil wusta. Allahu Akbar. Ladong-lado na yung sala al-wusta. Nabanggit ng mga ulama, alin sa mga sala yung tinatawag ni Allah subhanahu wa ta'ala na salatul wusta, nabanggit sa tafsir, ito yung salatul asr. Na pagkaingatan ng tao na huwag niyang mapaliban ang sala na ito. Bakit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang po ito sa muhbitatul a'mal.
Kabilang ito sa mga gawain na kapag iniwan mo kapatid sa pananampalatayang Islam, ta'ammudan, sinadya mong iwan ang sala na ito, faqad habita amaluhu. Sabi sa hadith ng mahal na propeta sallallahu, man taraka salat al-asri, faqad habita amaluhu. Sino man ang mag-iwan ng salatul asr, faqad habita amaluhu, mapapawalang bisa lahat ng kanyang gawain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imagine, nagpakahirap kang pumunta sa Saudi para makapagtayo ng Hajj. Nagpakahirap kang magbigay ng sadaka dahil nagmimithi ka ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano-ano yung mga bagay na inalay mo sa Ramadan, para lang kaluguran ka ni Allah, magkamit ka ng maraming reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, nireset lang ng isang gawain, pag-iwan ng isang gawain. Alin ito? Ito yung salatul asr. Huwag nyo itong iiwan kapatid sa pananampalatayang Islam dahil sumisira ito ng mga gawain natin sa pananampalatayang Islam. Kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin itong iwan. Yung sinabi ni Allah, hafidhu ala salawat, alagaan ninyo yung inyong mga sala, was salatil wusta, espesyal yung salatil wusta, yung asar. Dahil sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nasisirain ito ang mga gawain. Kasi alam natin kung minsan kabilang lang sa mga muhbitatul a'mal, sumisira ng gawain ay pagsasagawa ng syirk, pagtatambal kay Allah. Yun lang yung alam natin, na nagdidelete ng mga gawain natin. Pero hindi natin namamalayan na nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sa sallam, nakakapag-reset din ng gawain ng isang tao kahit gaano pa yan karami kapag sinasadya ng tao na iwanan niya ang kanyang salam na salatul asr. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katotohanan ng ang pangangalaga sa mga inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga salat ay ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit makakapasok ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Bakit? Sa anong dahilan? Dahil ito ang unang bibilangin sa atin ni Allah. Nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yun lang ang titignan sa atin ni Allah. Unang-unang titignan ni Allah, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd, ang unang itatanong sa alipin ni Allah sa araw ng paghukom ay ang salah. Fa'in saluhat, saluha sairu amalihi. Kapag nakita ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumasa yung gawain mo, ay ipapasa nila ang mga gawain mo, ibadat kay Allah. Yung hajj mo, yung zakah mo, yung mga kawang gawa mo, bibilangin nila. Wa in fasadat, at kapag nasira ang sala mo, hindi mo inalagaan ang sala mo, kapatid sa pananampalatayang Islam, oo, tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung saum mo, yung zakah mo, yung mga kawang-gawa mo, lahat ng ibadah, oo, tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi na yung bibilangin. Bakit? Dahil iniiwan mo ang sala mo. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallam, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd yawm al-qiyamah, ang unang-unang itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, pag nagtanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ay ang ating mga pagdarasal. Alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang sala ang pumapangalawa, ang pinakamataas na kainaman ng ating mga gawain bago ang syahadatu an la ilaha illallah. Tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Alin sa mga gawain ang pinakamainam? Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. At pagtatayo ng sala sa mga itinakdang oras nito. Sinabi na naman ng sahaba na yun, thumma man. Anong sunod dun? Sabi ng lalaki na yun. Sabi niya,
birrul walidain. Yung mabuting pakikitungo mo sa iyong mga magulang. Sabi ng mga sahaba na, alin ang sunod dun? Sabi ng sahaba, sabi ng propeta sa salam, al-jihadu fi sabilillah. Yung pakikipagdigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, ang sala mo, ang alaka mo, ang pakikitungo mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinakamataas sa lahat ng gawain natin. So, papaano nakakayanan ng tao na iwanan niya ang kanyang pagdarasal? At nabanggit din ng mga ulama na ang pag-iwan ng mga sala, pagpapabayan ng mga sala, mga magulang, mga kapatid, ito yung napakalaking pangunahin kung bakit makakapasok ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ni Allah. Kung minsan tayo nahihiya tayong malaman ng ibang tao, nakabilang tayo sa mga taong nangangalunya, nagsisina. Nahihiya tayong malaman ng iba na tayo'y nagnanakaw. Nahihiya tayong malaman ng iba na tayo ay nagsisinungaling. Nahihiya tayong malaman ng iba na tayo'y pumapatay. Ngunit hindi tayo nahihiya kay Allah subhanahu wa ta'ala na iniiwan natin yung mas malaking dahilan kung bakit tayo makakapasok sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pag-iwan ng mga obligadong pagdarasal. Iyadang billah. Sa araw ng paghukom, tatanungin ang mga taong mujrimun, mga taong sumuway kay Allah, lumapastangan, nangalunya, pumatay ng tao, nagnakaw, lahat na ng mga kasalanan nila, ginawa nila. Tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar? Anong dahilan kung bakit kayo narito sa narakasakar, dito sa impyerno ng sakar? Anong sasabihin ng mga tao na yun? Sasabihin nila, dahil kami ay nangalunya, dahil kami ay nagsinungaling, dahil kami ay pumatay ng tao. Hindi nila yun maiisip. Ano ang maiisip nila? Masalakakum fi saqar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tinanong sila ni Allah, bakit kayo narito sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu lam naku minal musallin. O Allah, nandito kami sa impyerno mo ya Allah dahil ang pangunahin ay iniiwan namin ang aming mga pagdarasal. Allahu Akbar. Kaya huwag mong isipin, kapatid, sa pananampalatayang Islam na mas nakakahiya yung mga ibang kasalanan kay Allah, bagkus ang pinaka nakakahiya sa lahat ng pagsuway ay ang pag-iwan ng sala. Pag-iwan ng sala. Mali yung nagsasabing mga tao, kahit hindi ako nagsasala, ngunit maganda naman yung pagkikitungo ko sa iba. Mali yun, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Maging masama ka na sa iba, huwag ka lang maging masama sa iyong Panginoon. Bakit? Dahil kapag hindi ka naging masama sa iyong Panginoon, tuturuan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa ibang tao. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan na ang sala ay nagiging dahilan ito na tuturuan ka niya na maiwanan mo yung mga gawain, mga masasama, mga karumal-dumal na mga gawain mo ay magiging dahilan ito hindi man ngayon, maaaring sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Kaya huwag kang tumigil sa pagtayo mo ng sala dahil darating ang panahon na may iwanan mo din ang mga kasalanan mo kay Allah dahil sa pagtayo mo ng mga obligadong pagdarasal. Kaya huwag makampante yung mga taong okay lang kahit hindi ako nagsasala, basta mabuti naman akong tao. Hindi okay yun, kapatid. Bakit? Dahil kahit gaano ka kabuting tao, impyerno pa rin ang bagsak mo. Dahil ang alaka mo, ang pagigitungo mo sa Panginoon mo, yung inobligado sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking inobligado sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sinunod mo. Allahu Akbar. Ipinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano katindi itong narakasakar, mga magulang, mga kapatid. Wa ma adraka ma sakar. Alam mo ba kung ano yung impyerno na sakar? La tubti wa la tadar. Yung narakasakar, ito yung impyerno na wala siyang tinitira.
Uubusin niya yung katawan mo hanggat sa wala nang makita. At kapag naubos yung katawan mo, lilikhain ka na naman ni Allah subhanahu wa ta'ala upang madanasan mo yung sakit ng pag-iwan mo ng mga sala. Lawahatun lil bashar, alayha 19. At dun sa impyerno na sakar, merong 19 na mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala na lubos na magpapahirap sa iyo sa impyerno na yung kapatid sa pananampalatayang Islam. Anong dahilan? Dahil sa pag-iwan mo ng napakalaking utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagtayo ng mga pagdarasal. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag lubos na isipin ng tao na magpapabaya ka dahil lamang sa ikaw ay naisasagawa mo yung mga pagdarasal. Bagkus ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay magsasagawa ng ibadah, gagawin natin sa pinakamainam nito pagsasagawa. Kung aalagaan mo lang din naman yung pagdarasal mo, alagaan mo sa bagay na ipinag-utos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi binanggit ni Allah, fawailun lil musallin. Wail, kapahamakan sa mga taong nagtatayo ng pagdarasal. Naisip na naman natin, sinabi mo lang kanina, ang sala ang dahilan para makapasok sa paraiso ni Allah. Pero ngayon, impyerno pa rin yung mga taong nagsasala. Hindi, mga magulang. Bagkus anong kasunod ng aya? Fawailun lil musallin. Kaya sinabi kong huwag tayo magpapabaya kahit tayo ay natuto na sa pagtayo ng sala. Fawailun lil musallin. Wail, kapahamakan sa mga taong nagtatayo ng sala, alladhina hum an salatihim sahun. Sila yung mga taong iniiwan nila yung pagdarasal sa mga nakatakdang oras nito. Oo, nagtatayo sila ng sala, ngunit hindi sa oras niya. Minsan, nagpapabaya tayo. Inisip natin, okay lang, mayroon pa yan mamaya. Hindi pa nawala yung wakto. Hindi pa nawala yung oras ng pagsasala ko. Pwede pa yan mamaya. Tapusin ko muna to. Hindi natin alam na yung kapabayaan na yun ay maaari sa atin iparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay dahil sa ayat na ito. Fawailun lil musallin. Wail sa mga taong, kapahamakan sa mga taong nagtatayo ng sala. Sila yung mga taong nagpapabaya sa mga itinakdang oras nito. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kabilang din sa obligado ng sala ay yung pagtatayo nito sa itinakdang oras. Ito ay wajib, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lang yung literal na sala lang yung wajib dun. Bagkus kung ano yung paraan ng pagtayo nito. Mula sa mga rukan niya at mula sa oras kung paano siya itatayo, ay wajib din yun, mga magulang, mga kapatid. Huwag mong isipin na, mamaya na, okay lang, mahalaga, pumasok naman. Bakit? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na inobligado ni inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sabi ni Allah, katotohanan na ang pagdarasal ay inobligado sa mga mananampalataya sa wastong oras ng pagtayo nito. Tandaanin, o sa wastong oras kung kailan itatayo ang sala. Hindi sa kung ano yung gusto mong itayo sa sarili mo, kung anong oras. Kabilang din, mga magulang, na kailangan natin pangalagaan ay pagsusumikapan ng bawat isa sa atin na mapanatili niya yung kanyang pagdarasal ng salatul jamaah, na nakakapunta siya sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi maaari natin itong panagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay qadir na pumunta sa masjid, hindi tayo pumunta sa masjid. May isang lalaki na bulag. Sinabi niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hindi ba pwedeng mapadali sa akin yung pagtayo ng pagdarasal dahil ako ay bulag?"
binigyan siya ng pahintulot ng mahal na Propeta Sallam na medyo pagaanin sa kanya yung pagtatayo niya ng pagdarasal dahil nga siya ay bulag. Dumating yung salatul sala na pagtawag ng adan, humingi na naman itong bulag na ito, "Ya Rasulullah, hindi mo ba pwedeng dagdagan sa akin? Napadaliin sa akin yung pagtatayo ko ng sala na hindi ako makapunta sa masjid." Anong sinagot sa kanya ng mahal na Propeta Sallam? "Hal tastami'u al-adan?" Narinig mo ba ika ang adan, pagtatawag ng adan? Sabi ng lalaki na, "Na'am, idan fa'ajib." Sabi ng mahal na Propeta Sallam, tumugon ka doon sa pagtawag sa iyo ng sala. Ibig sabihin, ikaw ay pumunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba kung gaano kahigpit, hinigpitan ng Allah at ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagtayo ng sala sa masjid? Ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nais niya sa kanyang sarili na utusan, ثم آمر رجالا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam gusto niya gawin dun sa mga taong hindi pumupunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng sala, sabi ng mahal na Propeta sallam, magsasama siya ng mga kalalakihan at nais niyang, gusto niyang puntahan yung lahat ng lalaking nagsasala dun sa kanila at sa kanilang mga tahanan, na magdadala ang mahal na Propeta sallam, magpapadala ng mga panggatong upang sunugin ang mga bahay ng mga lalaki na yun na hindi pumupunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat ni Ahmad, na dinagdag dun sa riwayat ni Ahmad, "Laula ma fil buyuti minan nisa'i wad durriyah." Kung wala lang dun yung mga kababaihan, pati yung mga bata na hindi obligado na pumunta sa masjid, susunugin ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam lahat ng bahay ng taong lalaking nagsasala sa kanilang mga tahanan. Dahil sabi sa hadith na ito, may mga kababaihan dyan, may mga bata na maaaring hindi obligado silang pumunta sa masjid, kaya hindi yun ginawa ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mga ulama, dahil sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng ating mga ulama na ang pagtatayo ng sala sa masjid ng jama'a, sabi ng mga ulama, ay hindi lamang sunnah. Hindi lamang sunnah. Kasi kung sunnah ang pagpunta lang sa masjid, ang wajib dun yung pagtatayo ng hindi gusto ng malap, hindi niya gagawin na sunugin yung mga bahay. Kung wala lang dun yung mga babae o di kayo mga bata, ay nais ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sunugin ang mga bahay ng mga taong nagtatamad-tamarang pumunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatayo ng sala. At hindi rin ito fardu kifaya. Sa individual lang o di kay obligado lang kay imam pati si Bilal. Kapag ginawa nila ito ay okay na, kahit na hindi pumunta yung lahat. Hindi lang ito fardu kifaya, kapatid. Kasi kung fardu kifaya, yakfi yung mga sahaba, yung mga kasama ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, papabayaan na kung sino yung gusto pumunta sa masjid, sige, pumunta sa masjid. Yung ayaw, dyan na magsala sa bahay. Dyan na sa kanyang mga tindahan. Bagkus ito ay fardu ain, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay fardu ain, ito ay obligado na inobligado sa atin ni Allah na individual. Lahat tayo ay obligado na tumugon kapag narinig natin ng adan sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maisagawa natin ang mga pagdarasal. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم.